Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Andito na naman tayo sa ating usapang magmamano po. Andito tayo sa ating channel na Mercado Official mga kaibigan. Bago tayo mag-umpisa ay shoutout muna tayo kay Pin the Great Laguna, Idirek Uladin Iligan, Edwin Arevalo Camarines Norte Bicol, Juventino Labrigas, Philip Gabisay, at saka si Gigi Sanchez, Andres de los Santos, para kay Jire de los Santos, Iligan City, Isabela, Larry Paulino, Mark Humawan. Magandang umaga sa inyo lahat at saka maraming salamat po sa pagsubaybay sa ating mga tinatawag nating chicken talk po. Ito naman sa atin mga kaibigan ay talagang libangan lang talaga. Kasi may nagtanong sa atin mga kaibigan, ito po ay tumatawag sa atin po ay sa inbreeding daw, hanggang kailan daw natin ipabalik-balik yung manok para matawag na isang pure na yung isang manok po. Ibig sabihin niya mga kaibigan, yung inbreeding ba po na ibalik natin sa ina kasi naman mga kaibigan, pag inbreeding tayo ay doon talaga tayo sa ina kasi madali lang nating maibalik po kasi pagkatapos yan first 50-50 pa lang mga kaibigan. Pag medyo may mga mga offspring na yung manok mo, pagdating ng medyo makakasta na mga kaibigan, pwede mo nang ibalik sa ina po. Di katulad ng lalaki mga kaibigan na medyo matagal-tagal mangitlog yung babae po. Kaya sa atin, ang gamitin talaga natin na pambalik ay yung babae mga kaibigan. Pag medyo may offspring na, pag medyo makasta na yung offspring niya, magpili ka ng yung pinakamaganda sa kanila mga kaibigan, saka ibalik mo sa nanay po. Kasi itong inbreeding kasi mga kaibigan, pag binalik mo yan, pag first meeting yan ay 50-50 yan. Pag second balik dyan mga kaibigan, ayun ang tinatawag nila mga kaibigan na mag 3/4, 1/4 ka na. Pagbalik mo ng pangatlo mga kaibigan, yan ang tinatawag nila mga kaibigan na 7/8, 1/8. 7/8 yung yung pinapapure mo na bloodline, at saka 1/8 yung natira mga kaibigan sa other side mga kaibigan. Kaya itong inbreeding mga kaibigan mahirap po gawin ito kasi first meeting pa lang or pang 3/4 pa lang mga kaibigan medyo po, may lumalabas na ng mga abnormalities sa mga manok. Yung tinatawag nila mga kaibigan na yung mga mali sa kanila mga kaibigan, yung tinatawag nila mga deformities po. Baliko yung mga paa, medyo buktot mga kaibigan, yung kuba. Yun talaga, lumalabas talaga yun kasi medyo palapit na yung binabalik mo sa mga kaibigan parang pinupuro mo po. Kaya ang isang manok mga kaibigan, pag ginagamit mo inbreeding po, matatawag natin ang isang manok mga kaibigan na pure na siya pag ibalik mo mga kaibigan ng pangatlong bisis po. Yun ang tinatawag nila mga kaibigan na 7/8, 1/8 po. Pero hindi lang yun mga kaibigan. May mga tao pa kasi, lalo na sa mga big time na mga breeder mga kaibigan, yun talagang magagaling na, marunong na talaga about genetics, ay umabot pa yung mga kaibigan ng pang-5 balik po. Kasi ang pang-4 na balik mga kaibigan ay pa yun mga kaibigan, tinatawag nilang may 15-16, or sa pang-5 mga kaibigan tinatawag nila yung 31-32 po. Medyo malalim na yun mga kaibigan, hindi na siguro tayo abot. Yung iba naman pagdating ng 7/8, mag brother sister meeting sila po para medyo talagang makuha nila yung genetics ng isang manok mga kaibigan. So sa atin dyan, parang ayoko na po. Gusto ko na itong line breed na breeding po mga kaibigan kasi madali lang mga kaibigan. Katulad natin, may golden boy tayo. May golden boy kayong babae. Tapos kuha kayo na ibang breeder mga kaibigan na golden boy din, na same bloodline. Yun na ang mo mga kaibigan, madali lang po. Ang resulta doon ay pure golden boy na rin. Pero itong tanong kasi mga kaibigan na ilang balik ba na matawag na natin na na pure na ang isang manok mga kaibigan. Ibig sabihin kuwang-kuha na niya yung dugo o katangian ng isang isang pinapa-pure mo mga kaibigan ay itong pangatlong balik mga kaibigan, tinatawag nilang 7/8, 1/8 po. Kasi ito naman hindi sa aking mga kaibigan, ito'y narinig natin, nabasa natin. Medyo napag-aralan kasi natin itong mga kaibigan, inbreeding po, kasi tayo na isang breeder, kahit gilid-gilid din tayo ay medyo pag-aralan din natin yung ganun mga kaibigan, para kasi ang kay Sir Biboy mga kaibigan hanggang 7-8 lang po ang balik niya, big time na yun.
Hindi na maabot, pero yung iba, maabot talaga ng 31, 32 po. Pang-limang balik. Pwede na yun, mga kaibigan, na pag 7-8 na, pwede ka nang mag-brother sister, mga kaibigan, at saka itong 7-8, mga kaibigan. Pwede mo nang ibalik yung offspring nila sa lulo nila or sa lula nila. Pwede na yun, mga kaibigan. Medyo ang labas noon ay pure na rin po. Kasi itong mag-breeding tayo, mga kaibigan, kailangan din natin pag-aralan yun kasi mahirap. Katulad ni Sir Lancy de la Torre, mga kaibigan, ang gamit talaga niya ay inbreeding din. Mag-brother-sister meeting pa. Ang daming mga deformities na po mga lumalabas sa isang manok, abnormalities, ganun. Yung medyo mali sa kanila po, kaya medyo magastos yun. Kasi, mga kaibigan, pag inbreeding ka, umabot ka ng 7-8, pilian mo yun, mga kaibigan. Pilian mo yung pinaka-the best nila. At saka yun naman ang gamitin mo, pambalik mo sa pang-4 man o pang-5 man. Kaya yung manok ni Sir Lancy, mga kaibigan, mag-google pa yun ng mga 5 taon, saka na makakuha ng medyo pang-breed talaga, mga kaibigan. Kaya medyo magastos yun. Kaya ang manok ni Sir Lancy, nagkapresyuhan po sa ano po, ay presyo na ano talaga, yung tinatawag nilang 100,000, 200,000. Nako, kung tayo mga kaibigan, hindi naman tayo kilala, gumagastos kayo ng ganun klase taas na presyo, tapos hindi naman mapakinabangan. Ako, wag na lang po, dito na lang tayo sa ano, mga kaibigan, line breeding po tinatawag nila, yung tinatawag nilang street breed, mga kaibigan, yung bagong term, mga kaibigan, kasi sabi ng medyo magagaling na, ayaw kasi nila magsabi na pure po kasi medyo naano sila pakinggan daw, mga kaibigan. Pero sa atin gilid boys, mga kaibigan, pwede naman tawagan natin yan na pure, no? Sa atin lang naman talaga yun kasi hindi ka naman mga kaibigan, makadikta sa isang breeder po kasi kahit anong ipinangalan sa kanyang breeding, wala tayong magagawa dyan kasi siya ang nag-breed dyan, di ba? Tayo, mga kaibigan, ay talagang ano lang tayo po, follower lang tayo ng mga big time breeder na medyo gusto din nating matuto, mga kaibigan. Kung gusto ka matuto, breeder ka talaga, pag-aralan mo rin yan ganun, mga kaibigan, kasi marami naman yan sa mga kaibigan, social media po. Pwede naman tayong bumili ng mga libro o mga magasin. Katulad ko, mga kaibigan, mga lumang magasin, mayroon ako niyan, mga kaibigan. Mga dati pa po, mga Ding Fair pa na panahon, mga kaibigan. Kasi ang Ding Fair talaga, mga kaibigan, lumalabas yan, mga year 2000 talaga. Hanggang umabot ng 90s, napakasikat hanggang ngayon po. Kaya sa atin dyan, mga kaibigan, pag ikaw ay may plano na mag-inbreeding ka, pag-aralan mo muna, mga kaibigan, bago ka pumapasok sa breeding na ganyan po. Kasi medyo magastos talaga. Ako nga dati, kahit small time lang tayo, nag-inbreeding din ako. Yung kay Sir B-Boy na yung super sweeter po. Ako, ini-inbreed ko rin yun, mga kaibigan. Ako, talaga magastos. Tapos, sa breed ngayon, wala ka pang makuha po kasi napakarami ng mga abnormalities na lumalabas sa kanila, mga kaibigan. Kaya, nakakuha ko, mga kaibigan, yung mga future ko na, yung ngayon na binibreed ko ngayon, yan po ay resulta ng inbreeding, pero medyo maganda naman. Ang hindi ko lang mawala sa kanila, mga kaibigan, yung medyo may diferensya sa paa, yung tinatawag nilang palita, mga kaibigan. Kaya kukuha tayo ng isang inahin po kay Sir B-Boy para ma-refresh natin, para sila na rin po na matawag natin super sweeter. Ang super sweeter talaga, mga kaibigan, ay yan, pusom yan. Kasi nakuha yan ni Sir B-Boy sa mga nasagsagan, yung medyo na bilanggo si Carol Smith, mga 90s yun, mga kaibigan. Kaya yung pandemic, nakakuha din ako sa kanya, mga year 2021 ba yun? 2020. Napakagandang manok din, mga kaibigan. Napakanipis, kaya ini-inbreed ko. Nakakuha din naman tayo na pambreed po. Kaya mayroong natira natin dito, kuha tayo ng ni Sir B-Boy, pag-infuse din natin para magiging super sweeter ulit, mga kaibigan. Kasi alam mo na, pag medyo na-inbreed sa ating sarili, gusto pa rin natin kumukuha sa original po, katulad kay Sir B-Boy, mga kaibigan. Pwede ka naman kumukuha kay Sir B-Boy na isa lang, mga kaibigan. Ipadala talaga yun sa iyo. Tsaka may libro din ako kay Sir B-Boy. Yung 500 lang naman yun, mga kaibigan. Doon na tayo medyo nag-aral din. Kasi nandun lahat, mga kaibigan. Paano ginagawa ni Sir B-Boy yung markings, yung about sa inbreeding, nandun din. Kaya sa kanya, mga kaibigan, nakuha din natin yung 7818 ay pure na rin yun, mga kaibigan. Ibig sabihin, street breed ba, mga kaibigan, na ginagamit niya sa inbreeding po.
Kaya kung pumapasok tayo sa inbreeding mga kaibigan, ay medyo mag-aral din tayo. Tuunan din natin ang pansin yun kasi medyo magastos talaga mga kaibigan. Nagugol ka ng panahon at saka mga kaibigan, di mo pa sigurado na makakuha ka talaga ng yung pang-material talaga mga kaibigan kasi alam nyo na, yung palagi ko sinasabi mga kaibigan, yung deformities, abnormalities sa isang manok, talagang malabas yun sa inbreeding mga kaibigan. Yun lang po, sana ay kung medyo duda pa kayo dyan mga kaibigan about sa inbreeding, anuhan nyo, marami naman yan sa social media mga kaibigan. Kita yan sa YouTube, yung mga ganon. Ang dami nag-lecture dyan mga kaibigan. Ang dami pong nagbigay ng mga information about inbreeding po. Yun lang mga kaibigan. Yun lang ating may share sa araw na to. Magandang umaga sa ating lahat po.